As I promised, 8 o'clock po, magbabalik po ako. Ako po si Father Rudsen at welcome po sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Our Lady of the Pillar Church, Santa Cruz Parish, Manila. Ngayon po ay buwan ng September at kadalasan po kapag dumarating ang buwan ng September, ito po yung panahon na kung saan inilalaan ng simbahan ang buwan na ito sa tinatawag nating catechetical month. Pero bago po tayo mag-proceed, magdasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa mga biyayang walang tigil mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa mga hiningi namin at ibinigay mo. Maraming salamat doon sa hindi namin minsan hinihingi pero ibinibigay mo pa rin. Maraming salamat po sa anak na ibinigay mo sa amin, ang iyong bugtong na anak, na pumupuspos, yumayakap sa amin at nagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Maraming salamat din po sa gabing ito dahil patuloy pa po kaming humihinga. Meron pa rin po kaming nakakain. Salamat po sa iyong paghipo sa mga kapatid naming may karamdaman at patuloy kaming humihingi ng tulong sa iyo at awa sa lahat ng mayroong mga sakit, lalo't higit yung malubha. Panginoon, salamat sa araw-araw na iyong pagpapala sa amin. Huwag mo sana kaming iiwan at pababayaan dahil alam namin wala kaming pupuntahan kung hindi sa iyo. Ang lahat na ito ay tinataas namin kay Kristong ang tinapay na nagbibigay buhay sa amin at ang daan namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa aking unang series ng 7 sa mga usapan tungkol sa sakramento. Alam ko po, alam ninyo kung anong aking sasabihin sa araw na ito. Pero reminder lamang po marahil sa atin para muli nating madama kung ano ba itong pag-uusapan natin sa gabing ito. Alam niyo po, si Saint John Paul II, nung bago-bago pa siyang Pope, tinanong siya, sabing ganon, Pope, ano po ba ang pinaka-importanting date sa inyong buhay? O yung mga mass media, they were already have speculations kung what would be the answer of John Paul II. Sabi nila, probably when he was elected as the Pope, probably his ordination as a bishop, and so forth and so on. At nung ibuka ni John Paul II ang kanyang bibig at sinabi niyang, the most important date in my life is no other than but baptism. They will all surprise. Alam niyo, sa buhay natin, tanongin ko din kayo, sa inyo po, ano po ang mahalagang araw sa inyong buhay? Tama din ba doon sa sinabi ni Saint John Paul II na binyag? Probably ako, hindi ko pa masabi kung yun, di ba? Pero napakaganda nung kanyang sinabi na ang mahalaga sa kanyang buhay ay walang iba kung hindi yung binyag. Ngayon po, gusto kong sabihin sa inyong lahat kung gaano kaganda yung sinabi ni John Paul II para malaman din natin kung ano ang kahalagahan ng binyag sa ating buhay. Kasi marami mga taong ang idea lang nila ng binyag is a one-time event. Pagkatapos ng binyag, tapos na yung binyag. Naaalala na lang nila yung binyag kapag mag-aaral sa private school dahil kukuha ng baptismal certificate dahil requirement doon sa school. Kayo ba? Alam ba ninyo kung kailan kayo bininyagan? Anong date ang inyong binyag? Aba, mga kapatid, mga sumusubaybay sa ating bagong serye na ito. Pagkatapos mamaya, baka gusto niyo tignan kung kailan ba para naman sa susunod na panahon, hindi lamang yung birthday natin ang ating pinagdiriwang, bagkus ipagdiriwang na rin natin
kung gaano kaganda itong binyag sa ating buhay. Mga kapatid, welcome po sa unang kabanata ng ating usap tayo sa sakramento. Yan po ay ang binyag. Ang binyag po ay napakagandang elemento ng ating buhay. Sa Pilipinas, mas kilala yung binyag sa infant baptism. But if you go to other countries, mas highlighted yung adult baptism. Pero yung infant baptism ay hindi po masyado dahil sa kanila yung right to choose ang highlighted. Pero sa ating Pilipinas, tayong mga adult, yung magulang, ang gusto nating mamili para sa ating mga anak dahil if we realize that this faith is beautiful, itong kinalakihan nating pananampalataya ay maganda, maayos, gusto nating ipasa ito sa ating mahal sa buhay, lalo tigit doon sa sanggol na isinilang dito sa mundo. Kaya nga yung iba, ilang araw pa lang, gusto na nating mabinyagan. Gusto natin may pangalan na santo. Ibig sabihin, kung ganun yung kaganda yung binyag, dapat malaman natin, ano ba talaga itong binyag para sa ating lahat? Na ang isang batang binibinyagan ay binibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang binyag ay hindi lamang pagiging parte at bahagi ng samahan ng Kristyanismo, kung hindi ang binyag ay isang biyaya para sa ating lahat, a blessing that is given to us during the day of our baptism until we die. Ano po ba yung mga elemento sa binyag? Meron po tayong tubig para sa binyag, ginagamit po natin yan. Meron po tayong oil para sa binyag, kandila, yung puting damit na ginagamit natin. Para saan ba ito? Halimbawa, sa tubig. Pagsasabihin ng pare, Lenin, ikaw ay aking binibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Father, bakit po tubig? Siyempre, yung iba, mas mayaman, sasabihin ganun, Father, pwede bang pabango na lang para mas bigatin at mas sosyal? O Father, pwede bang soft drinks? Why water? Bakit tubig ang ating ginagamit sa pagbinyag? Alam natin that Jesus was baptized in the Jordan. Dahil tubig, siguro yun. Pero bakit tubig? Ano yung meron doon sa tubig? Tayo kapag madumi ang ating paa, madumi ang ating kamay, naghuhugas tayo, malinis. Kapag tayo ay nauuhaw, umiinom tayo ng tubig. Pero ang tubig din, may mga taong takot sa tubig. Kapag nakaranas ka sa bagyo, sa tag-ulan, at binaha kayo, marami namatay sa tubig. Pag sa ibang bansa, mas mahal pa yung tubig, mas mahal pa rather yung tubig kaysa doon sa other things na ating ginagamit. Pero espesyal sa binyag yung tubig dahil the water is the sign of the Holy Spirit. Na kapag tayo ay binibinyagan, tayo ay pinupuspos ng banal na Espiritu. It is the baptism of Christ that is given to us. It's not washing away our sins. It's giving us life. Kaya yung buhay na yun, yun yung ating pananatilihin ngayon at magpakailanman. Kaya nga, meron tayong mga elemento pang ginagamit sa binyag para lalo nating makita na ang binyag ay hindi lamang short term, hindi lamang one time, kung hindi, it is lifetime. Ano pa ang naalala ninyo sa binyag? Yung langis.
Itong langis ay ilalagay doon sa bunbunan ng bata. Ako ngayon, naglalagay pa rin po ako ng langis dahil umaasa po ako na kakapal pa po ang aking buhok. Pero sa binyag, nilalagay yung langis sa bunbunan natin to remind us that God is anointing us for three important mission. At yung mission na yon ay hindi lamang nangyayari doon sa araw na tayo ay binyagan. Kung hindi yung mission na yon ay nangyayari sa bawat sandali ng ating buhay. Tatlo, sa mga nanonood sa atin, baka gusto nyong sagutan habang kayo ay nanonood. Ano yung tatlong misyon? Pari, hari, at propeta. Lahat tayong bininyagan, lahat tayo ay hari. Lahat tayong bininyagan, lahat tayo ay pari. Lahat tayong bininyagan, lahat tayo ay propeta. Unahin natin yung pagiging hari. We are all king. Lahat tayo. Dahil our life is connected with Jesus, who is Christ the King. Lahat tayo ay merong authority. Binigyan tayo ng maraming biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng maraming talento ng Diyos. Kaya tayo ay hari in one way or another. Pero yung pagiging hari natin na yon ay hindi yung hari ng mundo. Kung hindi yung hari na kagaya ni Kristo. Na ang value na meron siya ay walang iba kung hindi yung kababaan ng loob. Sa mga magulang, yan yung dapat na itinuturo natin sa mga batang binibinyagan. Yung kababaan ng loob. Tayo ang dapat nagpapakita sa kanila ng kababaan ng loob. Pero kapag nakikita niya yung nanay, yung tatay, nagpapataasan kung sino yung tama, kung sino yung mali, nagtuturaan kung anong dapat gawin. Well, hindi natin sila binibigyan ng good example ng kababaan ng kalooban. Bilang binyagan kay Kristo, na ang biyaya ay nagmumula kay Kristo, ibig sabihin, ang nasa puso natin, ang nasa buhay din natin, ay yung kababaan ng ating Panginoon. Walang makaka-perfect nung kababaang loob na yun. Kaya nga ang binyag ay hindi one-time event. It is a lifetime event. Each day, we learn humility. Each time, we learn how to lower our hearts and our minds. We relate with one another. We commit mistakes. Hindi tayo perpekto. Pero sana sa bawat pag-usad ng ating buhay ay lalong mas bumababa ang ating kalooban. Pero ano yung reality? Habang tayo tumatanda, patigas ng patigas ang ating puso. Patigas ng patigas ang ating isip. At pataas ng pataas ang ating kalooban. Pero baliktad, di ba? Dapat sana habang we see things, we realize things, we open into this world, dapat sana mas bumababa ang ating kalooban. Dahil natututo na tayo magsimba, natututo na tayo magdasal, natututo na tayo mag-reflect, may mga debosyon na tayo na kung saan itinuturo sa ating lahat na bilang binyagan, mababa ang iyong kalooban. Ikalawa, kapag nilalagyan tayo ng oil, ang sinasabi, ikaw ay hari. Tayong lahat ay pari. Si Father Rudsen at si Father Lennon, yung aking cameraman, kami po ay pari dahil we are ordained priest. By ministry, we are priests. But by the virtue of our baptism, we are all priests. Lahat tayo ay pare. Kaya kapag sinabi natin pare, immediately what comes into our mind,
ay nagdadasal yan, nananalangin. Totoo yun, na kapag tayo ay binyagan, ang ibig sabihin nun, dapat daw araw-araw lumalago ang ating relasyon sa Kanya. Araw-araw lalong lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Dahil yung relasyon na yun ay mapapalalim mo lamang sa panalangin. Doon mo mapapalalim sa panalangin yung relasyon. Kapag ang isang bata ay bininyagan sa Katoliko, it is the parents' responsibility also na hindi lamang ituro, sino siya? Si Jesus. Dapat malaman din, magkaroon ng kaalaman at relasyon sa ating Panginoon. Yung iba pa nga na sinasabi nila, huwag kang magulo. Kaya si Jesus magagalit sa iyo. Aba, ginagamit pang panakot at multo si Kristo. Marami mga magulang na inaantay na lang nila na ang kanilang anak ay mapalapit sa Diyos kapag ito ay nag-aral sa private schools. And it's the responsibility of the school, yung mga katikista, kung paano mananalangin at lalapit sa ating Panginoon. Yung iba naman, ayaw nilang dalhin ang kanilang mga anak sa simbahan. Kaya nga mayroon silang sinasabi, ang isang tao daw, Katoliko lamang dahil ito ay binyag, kasal, at libing. Pumasok lang sa simbahan nung ito ay binyagan, nung ito ay kasal, at ito ay ililibing. Pero hindi ganon. Dapat kahit bata pa lang, dinadala na sa simbahan yung bata para ma-realize niya na this is the place of worship. This is a place where I am going to connect myself sa Diyos. Pero ang tanong, sa mga magulang, mga nagpapabinyag, nagdadasal ba kayo? Yung isa yung mahirap sagutin. Dahil kahit sabihin natin na sasabihin sa binyag, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ikaw ay isang pare. Minsan hindi ma-actualize yun dahil mismo yung mga magulang ay hindi marunong magdasal. Nakakalungkot dahil kagaya dito sa Santa Cruz, napapalibutan tayo dito ng mga squatters area at minsan alam natin yung parental, yung mga youth na maagang nag-aasawa. At dahil hindi sinasadya yung pagkakataon na yun o sinasadya, ibig sabihin walang plano, ang gagawin lamang nila sa buhay nila ay matulog, kumain, magtrabaho, i-provide. Pero binyagan, oo. Pero pagkatapos nun, wala na. Yung dalhin, yung kanilang anak, at ipakilala ito sa ating Panginoon, ay mahirap na. Mga kapatid, malaking obligasyon ng mga magulang kung paano palalakihin yung isang bata bilang isang pari. Ang tanong, ilang taon na po kayo ngayon? Gaano na po kalalim ang inyong pagkilala kay Kristo? The gospel reading for today, kung kayo po ay nagsimba, sabi ni Kristo doon sa kanyang mga apostoles, who do people say that I am? And who do you say that I am? Sa edad po natin ngayon, sasabihin natin, bininyagan ako sa simbahan for 48 years. Katoliko ako for 48 years. Sagrado akong Katoliko. Gaano ba kalalim, kapatid, ang iyong pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo? If you have time with Jesus, you would learn to know Jesus. Parang relasyon yan. Kapag gusto mo makipag-relate sa isang tao, gusto mo siya ka-chat palagi. Kapag meron kang matalik na kaibigan, gusto mong you exchange stories. Nakikinig siya sa iyo, nakikinig ka sa kanya. There is a conversation. There is a mutual exchange. Ganon din po yung pagiging pare. Na meron din po tayo dapat na maayos at magandang relasyon sa ating Panginoon. At yung ating pakikiusap na yon is always in the context of prayer. Kaya po, yung pagiging Katoliko ay hindi lamang sa isang araw.
Kasi in our life, nagbabago yung ating panalangin. Nung elementary ka, iba yung iyong dasal. Nung high school ka, iba ang iyong dasal. Nung college ka, iba ang pagkilala mo sa Diyos. Nung nagkaanak ka, nagkaasawa ka, nagkaedad ka, iba ang iyong pagkilala sa ating Panginoon. That is why baptism is not one-time event. It is a lifetime event that we grow each day. Ikatlo, ikaw ay isang hari. Pangalawa, ikaw ay isang pari. At yung ikatlo, ikaw ay isang propeta. Si John the Baptist is a prophet. Sabi niya, change your lives. Ang mga propeta sa Old Testament, yun ang palaging sinasabi. Nire-remind yung mga taong makasalanan at sinasabi sa kanilang, magbago ka ng iyong buhay. Bilang isang propeta, dapat you are an element of change. Pero bago ka maging element of change, dapat binabago mo muna ang iyong sarili. Pero minsan, marami mga taong lumalaki na ang hirap magbago at hindi kayang sabihin na magbago ang ibang tao. Kasi nga, minsan lumalaki sila sa surrounding na hindi rin maganda. Imagine mo yon, may tatay kang nagmumura, may nanay kang sigaw ng sigaw. Di ba? Paano mo naman gagawin yung tinatawag na katotohanan? At paano ka naman mabubuhay sa isang katotohanan? Tayo mga magulang, parang sabi ko, tayo mga magulang, parang sarap-sarap na masabihin na nakikitayo ako sa mga magulang, di ba? Well, dahil ako ay pare, may mga youth, may mga street people kaming kasama dito, minsan, tatay na rin ako. Kaya, we have dreams for our children. Gustong-gusto natin lumaki silang maganda, naghihirap tayo, nagsisave tayo para they have a beautiful future. Yung anak mo gusto mo maging doktor, maging police, maging engineer, maging lawyer, maging flight stewardess. Meron tayong pangarap sa kanila. Pero minsan ipapatawag ka sa office, ano? Sa guidance office, sasabihin ganon, Sir, Mister naman, itong anak mo, sabi niyang ganon, tinusok ng ballpen yung kanyang kaklasmate. Minsan, mag-iisip tayo, ano ba talaga yung gusto nating pangarap natin para sa ating mga mahal sa buhay? Sa mga bata, yung lumaking tama at mabuti o may pangarap? Mas maganda kapag sabay. Pero, paano ba natin pinapalaki yung mga bata doon sa tama? Alam niyo, lumaki din ako, confused din ako. Dahil, sasabihin ko sa tatay ko dati, Tay, magpapaalam po ako. Punta ka sa nanay mo. Pagdating mo sa nanay mo, Nay, ito po yung gusto ko sabihin. Sasabihin ng nanay ko, pumayag ba ang tatay mo? Minsan sabi mo, nasaan ba yung truth? Ang hirap ay identify yung katotohanan. Sa panahon ngayon, ang hirap i-identify din yung truth. Dahil ang division ngayon is either you are this color or you are this color. You are a follower or opposition. Or gusto mo siya o ayaw mo siya. Ganun lamang ngayon, ano? Pero nasaan yung katotohanan ngayon doon? Yung truth. Yung sinasabi ni John the Baptist, nung sinabi niyang, repent, ano yung totoo? Na sana bilang mga propeta, we continue to uphold the value of human life. Na kapag ikaw ay isang propeta, at kapag sinabi mo magbago ka, baguhin mo yan, sana you react dahil people around you are not giving any value to human life at all.
Yung malulungkot ka dahil may nasasaktan. Malulungkot ka dahil merong naaapi. Nalulungkot ka dahil may nagugutom. Nalulungkot ka dahil merong hindi binibigyan ng value ang buhay. At sana habang lumalaki tayo na bilang mga binyagan, bilang propeta, ang katotohanan para sa atin ay bigyang halaga ang buhay nating lahat. Padalanin ilang minuto na ako? Ha? 25 minutes na ako? Mga viewers, interesado ba kayo? At doon yung sasabihin ko, yung kapag kayo ay nilagyan ng oil, ang kasunod nun ay yung kandila, di ba? Yung kandila po, may mga binyag ako nakikita na kapag nasa likod sila, ang ginagawa nila, kumukuha silang lighter. Tapos sinisindihan na nila yung kandila nila, yung mga ninong at tinang. Huwag niyo pong gagawin yon. Nawawala po yung elemento ng sakramento. Dapat makikita niyo po na yung pare, sinisindi yung ilaw doon sa Paschal Candle at yun ang ibibigay doon sa tatay, sa nanay. Dahil mahalaga sa binyag yung Paschal Candle. Ang tawag po dito Paschal Candle. Saan niyo po nakikita ito? Yan po ay nakikita natin na ginagamit yan at ipinoprosesyon sa araw ng Easter Vigil o yung tinatawag nating yung Sabado de Gloria, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero sa Pilipinas po, kukunti pa lamang ang nakakakita yan. Hindi lang nila malaking kandila dahil kukunti pa lang po sa Pilipinas ng mga Katoliko, yung 85% na yon na nakaka-attend regular ng Easter Vigil dahil mas madalas pagod tayo sa Holy Thursday, sa Good Friday, sa mga marami nating sakripisyo, pero yung biyaya ng pagkabuhay ng ating Panginoon, nakakalimutan natin. Tawag sa kanya is Paschal Mystery. Misteryo Pascual. And what is the mystery about Jesus? Ang misteryo sa Diyos ay yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin na kung saan niyakap niya yung hirap, sakit, at pait ng parusa sa kanya. At namatay siya sa krus at muling nabuhay. And the mystery of this light is that gusto niyang sabihin sa atin na kapag ikaw ay isang binyagan, ang dala-dala mo sa buhay ay ang liwanag ni Kristo. Na no matter what darkness that comes into your life, God's light will always be there. Kaya bilang mga magulang, may mga magulang na sila mismo yung pumapatay ng liwanag ng ilaw sa kanilang mga anak. Kapag tinatawag nilang, "Hoy Rudsen, bobo ka." Yan, kayo yung nag-iihip ng kandila sa kanila. "Hoy Rudsen, wala kang kwentang tao." Kayo mismo yung pumapatay ng kandila sa kanila. Dapat tayo mga magulang, tayo ang nagbibigay ng pagkakataon, ng pag-asa, ng liwanag sa ating mga anak. Oh, I remember a beautiful commercial. Yung bata, umuwi siya. Dala-dala niya yung kanyang grades. Sabi niya ganon, "Ma, top 1 ako." Sabi ng nanay niya, "Magpapapansit ako." Yung ikalawang anak, nasa likod, nakayuko. Sabi, "Ma, 75 ako." Sabi ng nanay niya, "Magpapapansit ako." Sabi niya, "Ma, hindi ka galit?" "Hindi. Kasi alam ko next time, gagalingan mo anak." Sana ganun yung mga nanay, Hindi hinihipan o yung mga tatay, hindi hinihipan yung kandila kasi ang ibibigay sa inyo sa araw ng binyag ay liwanag ni Kristo. Ibinibigay sa inyo yun para sana sa paglaki ng bata, ang kanyang gabay ay walang iba kung hindi ang liwanag ng ating Panginoon na kung dadaan man siya sa dilim, maaalala niya si Kristo. Na kung madadapa man siya, alam nating hindi siya sa drugs mapupunta. Pupunta siya sa simbahan dahil yun ang itinuro mo sa kanya.
na kapag nahirapan siya, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hihingi siya ng tulong sa Diyos at lalapit siya sa Diyos dahil the mystery of God's love is greatest para sa ating lahat. Liwanag, tubig, oil. Yung huli, gustong-gusto natin kapag yung bata, dapat nakaputing damit. Bakit ba puti ang damit ng bata? Naglalaba po ba kayo? Marunong po ako maglaba, kahit papaano po. At tinuruan po ako ng nanay at tatay ko noon kung paano maglaba. At pag maglalaba po, yung tamad, sinasama lahat. Medyas, brief, pantalon, yun, pangtamad yun eh. Pero kapag concerned ka doon sa susuotin mo, doon sa iyong damit, ihihiwalay mo yung decolor at saka doon sa puti. Bakit po? Kasi para yung puti ay hindi mahawaan. Ang isang batang binibinyagan ay puting-puti. Pero habang lumalaki yan, nagmumura yung nanay, namamantsahan. Umuwi ang tatay na lasing, inaway yung anak, inaway yung asawa, nadudumihan yan. Kapag nagsinungaling, na-confuse yung bata, nakasama mo, naglalakad kayo sa kalsada, nakalagay doon, red, tumawid kayo at sabi mo, bilisan mo. Doon, nilalagyan natin ng mantsa, yung busilak na puso ng batang bininyagan. Mga kapatid, ganun kaimportante yung binyag. It's not only a one-time event in our life. It is a lifetime journey. At kapag tayo ay bininyagan, it is a blessing. Biyaya yun. Dahil yun ang magmumulat sa atin kung paano tayo maging tunay na isang Kristiyano. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating unang gabi ng ating usapan, pasensya po kayo dahil kulang pa po yung oras natin sa binyag. Kung tutuus-tuusin po medyo matagal itong usapan na binyag na ito. Kung gusto niyo pong part 2, please let us know. Pero ngayon po, meron po ba kayong gustong itanong? Sabi sa akin nung isang katikista namin, Father, bakit kung pagkatapos ng binyag, nagtatakbuhan yung mga tao sa likod at nag-uunahan? Kasi merong ganong tradisyon. Kung sino daw yung una makarating doon, magiging successful. Well, kasi ang mentality nila na ang binyag is one-time event. Na kung sino yung makatawid ng una doon, magiging successful yung kanyang buhay. No, 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 no. Kapag nadapa pa yung nanay, nadulas pa at nalaglag yung anak, instead na maging successful, mabigi pang aksidente. Huwag po natin gagawin yon. Hinay-hinay po sa ating paglalakbay at makakarating tayo sa ating paroroonan. May tanong? Last 2 minutes daw, sabi ni Father Lennon. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede po nating sagutin yon. Supposedly, sa gabing ito po, meron po sana akong guest, si Chris, si Cynthia, si Mirna, at si Jonathan. Kaso po, medyo po na-confuse kami sa paggamit ng technology. Kaya po, gusto ko magpasalamat kay Cynthia, kay Mirna, kay Chris, kay Jonathan na nag-prepare din para sa gabing ito pero they were not able to make it. Siguro po sa susunod na serye namin, sa susunod na Biyernes, ang ikalawang sakramento ang ating pag-uusapan. Muli po, kayo ay binyagan. Binyagan sa liwanag ng ating Panginoon. Binyagan sa kanyang pag-ibig. Ikaw ay hari. Please, be humble. Ikaw ay pare. Continue na makipag-usap sa Diyos. At ikaw ay isang propeta. Sana irespeto natin ang tao. Dahil, imagine niyo, kahit doon lamang sa tatlo, kung isa sa buhay natin yon, it's more fun in the Philippines because we are 85% with humility, with relationship with God, and at the same time with respect to humanity. God bless po sa inyong lahat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na Biyernes para po sa ikalawang kabanata
ng ating usap tayo sa pitong sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. God bless po at sa muli po sa Friday, next Friday, ang ikalawang kabanata ng Usap Tayo sa Pitong Sakramento. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat kay Father Lennon sa aking videographer. God bless!